nga ba mag-apply ng calamity loan dito sa Pag-ibig para sa mga voluntary members or self-employed? By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Magkakaiba ang requirements para sa mga Pag-ibig members na employed or self-employed, kasama na rito yung mga voluntary members at OFW. In this video, pag-usapan natin yung sa mga self-employed kung saan mag-fill out kayo ng form na Declaration of No Income. Pwede rin namang hindi mag-fill out nito kung meron na kayong ibang requirements na nakalagay dito katulad ng ITR, commission vouchers, bank statements or passbook for the last 12 months, kung sakaling yung source of income ay pension or foreign remittance, or transport franchise or COE or Certificate of Engagement na in-issue ng owner ng business. So kung meron yan, pwede nang hindi fill upan tong declaration form. Pero kung wala, madali lang fill upan to, which is i-discuss natin later, kasama na rin yung Pag-ibig Calamity Loan Form. Mag-ingat sa pag-fill out nito kasi kadalasan dito na-reject or hindi na-approve yung application sa Pag-ibig kung kulang yung detalye or may maling information. So pag-usapan natin yung mga requirements, i-ready muna ito bago mag-fill out ng form, also kung qualified ba kayo. So unang-una ang requirements ay yung mga form na pag-usapan natin. Pangalawa ay valid ID. Ito yung list of valid ID, dapat meron kayo nito at original ang hawak ninyo. Kasi yung fifth na requirements is selfie photo. Ano yung halimbawa niyan? Sa selfie, hawak nyo yung valid ID at dapat malinaw yung pagkakakuha, ganito yung halimbawa niyan. Hindi malabo, walang nakaharang sa picture, wala rin kayong kasama, dapat kayo lang. At kung mapapansin nyo, walang nakaharang sa muka, walang salamin, walang sombrero. Basically, kitang-kita yung mukha ninyo, maging yung detalye at nababasa yung nasa ID. So, kung meron na kayong selfie, cash card naman. Kung wala pa kayo ng cash card, i-pause nyo muna tong video na to at kumuha muna ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Dito na kasi ita-transfer ng Pag-ibig yung ilo-loan nyo sa kanila. Hindi lang yung loan, maging ibang mga benepisyo na pwede nyo makuha sa kanila. Halimbawa, mag-retire kayo or mag-withdraw kayo ng pera nyo sa Pag-ibig, doon din ita-transfer. Etong Pag-ibig Loyalty Card Plus ay pwedeng makonsider na valid ID, depende sa institution kung itatanggap nila to. Minsan primary ID, minsan secondary ID. At bukod nga sa pagiging valid ID nito, isa na rin itong bank account kung saan pwedeng magamit pang withdraw or pwedeng magamit para i-transfer yung pera sa ibang bank account or pwede na rin magamit na pambayad sa mga establishment. So pwede nyo nang i-check itong video na to, yung link ay ilalagay namin sa description sa bandang baba. At kung sakaling meron na, pwede nang bumalik sa pag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. So ulitin ko lang yung 5 requirements, yung form ng Calamity Loan, yung proof of income ninyo or declaration of income, next yung Pag-ibig Loyalty Card Plus, valid ID at selfie na din. So pag-usapan na natin yung form ngayon, pwede nyo itong i-download sa mismong website ng Pag-ibig. Pumunta lang sa pagibigfund.gov.ph, i-check lang to, I accept, and then sa cash loans, calamity loan, which is mapupunta rin tayo sa same na view na pinakita ko, scroll down lang, i-click lang tong calamity loan form para ma-download at ma-fill upan natin. Ganito yung pinakamayiging itsura niya. Baka malito kayo kasi merong second page kung saan nakalaging Certificate of Net Pay. Ito kasi ay para sa mga locally employed, kung saan ang pipirma nito ay yung authorized signatory, pwedeng yung HR or pwedeng yung boss doon sa kumpanya pinagkatrabahuhan. Pero dahil self-employed or voluntary members, hindi na nito kailangan. Instead, declaration of form ang pinakagagawin natin, which is ito yon. Later pag-usapan natin. Pero for now, ito yung fill upan natin. Ilagay dito yung complete name, pero sa bandang taas, dapat merong Pag-ibig MID number. And speaking of Pag-ibig MID number, dapat active member kayo. Which is ito yung mga qualifications. Para maging active member, dapat within the last 6 months, meron kayong at least 1 month contribution. Also, sa pagiging Pag-ibig member ninyo, nagkaroon na kayo ng 12 months contribution. Pwedeng hindi diretso or tuloy-tuloy na contribution. Halimbawa, natigil kayo magtrabaho and then nag-apply ulit kayo, natanggap ulit kayo at nagpatuloy paghuhulog nyo sa Pag-ibig. Pagkasama-samahin yun at kung naka-12 hulog ka na, considered na as qualified ka dito sa Pag-ibig Calamity Loan. Pero dapat wala kang existing na loan na naka-default. Ibig sabihin, hindi nababayaran on time. Also, merong declaration ng state of calamity sa lugar ninyo or yung naka-declare na address niyo sa Pag-ibig at within 90 days kayo mag-a-apply simula nung na-deklara yung state of calamity. May mga pagkakataon nga pala na merong declaration ng national state of calamity. Pwedeng tumagal ng 1 year yon or depende sa declaration ng presidente or ng Malacanang.
Kapag ganon, pwedeng magtagal pa, pwedeng more than 90 days yung pag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. So kung okay na, qualified na, diretso na ulit tayo sa form. Which is ito siya, may Pag-ibig number na, may complete name na dito, ilagay dito yung date of birth, place of birth, citizenship, email address ninyo, maging cellphone number. Also, tatanungin din kayo ng TIN, GSIS number, at nature of work maging source of fund. By the way, ang pagkakasulat dito ay dapat all capital letters or all big letters. Black ball pen ang gagamitin natin. Kung sakaling may mga information dito na wala kayo ipoprovide, halimbawa employer business name, ang ilalagay dyan ay N/A or not applicable. Yan yung instruction number 3 dito. So katulad ng home telephone number, kung wala kayo niyan, N/A. Next naman, ilalagay dito yung address ninyo. At huwag kakalimutan yung typhoon or calamity na dineclare. Kung earthquake, ilagay dito. Kung bagyo, ano yung pangalan ng bagyo. Merong loan term, ibig sabihin gano'n yung katagal babayaran. Pwedeng 1 year, 2 years, or 3 years. Hindi ko sure kung i-update ng Pag-ibig yung form. Baka magbago ito. So, i-double check nyo na lang by the time na ginagawa nyo na or finifilapan yung actual na form. Desired loan amount, pwede nyo ilagay yung maximum loan amount or kung may idea kayo kung magkano na yung contribution ninyo sa Pag-ibig, yung 90% non or lower, pwede nyo ilagay dito. Desired loan amount, for this example, ang ilagay natin ay 100,000 pesos. Loan purpose, magpili lang na isa dito. Employee ID number, dahil wala, N/A lang tayo. And then, previous employment. Ibig sabihin, kung nagtrabaho ka na dati at Pag-ibig member ka na nun, ilalagay mo rin siya dito. Yung business name, yung address nun, at kung kailan ka nag-umpisa, kailan ka rin umalis. Pirmahan, ilagay na dito yung card number, makikita sa Pag-ibig Loyalty Card Plus, at ano na rin yung pangalan ng bank. Para sa application agreement, ito yung para sa mga employer kasi meron ditong part ng authorized signatory and Pag-ibig employer ID number. Para sa promissory note naman, ilagay dito yung amount. Kailangan din ng witness dito. Pirma nyo rin over printed name. And then sa other information, paano nyo nalaman yung Pag-ibig Calamity Loan? Piliin lang dito kung social media o yung iba pang option katulad ng website nila, sa radyo ba, referral, or iba pa. Next naman, authority to deduct. Optional lang din to pero pwede nyo rin pirmahan katulad nito. Sa portion naman ng Pag-ibig Fund, use only, hindi to fifilapan. And then sa second page, hindi na rin fifilapan. Next naman ay yung sa Declaration of No Income, which is ito yon. Fifilapan natin to. Ang pinakahalimbawa niyan ay ito. Lalagay nyo lang yung pangalan ninyo, yung address ninyo. Magkano ba yung natatanggap nyong income regularly? Pwedeng monthly to. So, kapag pinagsama-sama, in 6 months, magkano yung total niya? Andito yung estimate. And then, pipirmahan nyo na rin. Dalawang portion ito na kailangan pirmahan. Itong pinapakita ko ay example lamang. So, ilagay nyo rito yung actual na detalye ninyo. So, kapag okay na, na-fill up na lahat, ang pinakagagawin na natin ay proceed na sa pag-apply. Pwedeng via branch, pwede rin via virtual Pag-ibig. Hiwalay pa na proseso ito. Pero kung gusto nyo online, kung wala pa kayong virtual Pag-ibig account, wala rin kayong time para pumunta sa branch, ito na yung option ng pag-apply online. So, click natin tong apply now. Check lang natin to. I-ready yung mga requirements. Click natin yung proceed. And then, loan type, piliin natin dito. Pwedeng yung Opong, Uwan, Tino. Depende nga pala kung kailan nyo ito pinapanood, baka magbago na yung listahan dito. Pipiliin nyo rin yung lugar. Dapat sakto ito dun sa address ninyo. Yung Pag-ibig number, ilagay din. Validate natin yung MID number. So, na-validate naman, which is tama. Ilalagay na rito yung cellphone number at email address. Click natin tong next. Click natin okay. And then, okay ulit. Hintayin ang code na ipapadala doon sa phone number na in-enter nyo kanina. So, enter ko lang dito. Click ko yung proceed. Check ko lang to para hindi nakaharang. So, application form, okay na tayo. Cash card naman, piliin natin yung sa Union Bank. Yun kasi yung sa cash card ko, Union Bank yung nakalink doon sa Loyalty Card Plus. Ilagay naman dito yung 16-digit card number. Dapat walang space. Click ko yung card status. Valid naman siya. Go to the last step. Click ko yung proceed. Naka-ready na yung mga pictures. So, pwede ko na siyang i-upload. Speaking of pictures, dapat hindi lalagpas ng 3 MB. Kung sakaling lagpas siya, ang pinakaginagawa ko ay nire-resize ko to, binabawasan ko ng konti yung gilid. Basta kompleto pa yung info, hindi masyadong naputol yung form o yung selfie, and then sinesave ko ulit. Hindi ko alam kung may iba kayong paraan na mas simple or mas maganda, pero sa akin yun kasi nag-work. And kung may iba kayong paraan, please let us know para malaman na rin ng mga ibang nanonood ng video na to.
So, i-upload natin yung mga pictures dito. Yung application form, yung front and reverse side. Sa reverse side, dito ilalagay yung sa declaration of income. Next naman ay yung valid ID, selfie, and then i-click na tong submit. After i-submit, hintayin na lang ang notification from Pag-ibig kung rejected ba or approved na yung Pag-ibig Calamity Loan ninyo. Also, na-mention ko kanina, merong ibang paraan, pwedeng via branch, meron din via virtual Pag-ibig. Ito yung pinaka-paborito ko kasi hindi na kailangan mag-fill out ng form. Mas madali ito, konting click lang, at doon din malalaman nyo yung actual na amount na pwede ninyong i-loan. Pwede nyong i-check yung page or channel namin, mas mabilis na paraan ito kung paano mag-apply. Yun nga lang may mga pagkakataon na pwede makakuha ng error message. So pwede nyong i-check yung video sa bandang baba kung paano nga ba mag-apply. Kung sakaling walang issue sa account ninyo, pwede mag-proceed at hopefully maging successful yung application. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!